Nako, hindi lang po itong ating mga kababayan, mga businessmen na nandito or ng mga international businessmen, kundi nandito rin po ang tinatawag natin na BIMP IAGA. Yan po yung Brunei, Indonesia, Malaysia at Philippines East Asian ASEAN Growth Area. So nandito rin po sila para makilahok at para rin po makiparticipate dito po sa ginaganap na conference. At maliban po secretaries, nandito rin po at iba't ibang mga diplomatic corps. Napaka-exciting nga ng event na ito, Princess. Ginaganap po yan dito sa loob ng SMX Convention Center sa SM Lanang Premier. Dito pa rin yan sa lungsod ng Davao kung saan ay narito nga po tayo para sa isasagawang 22nd Mindanao Business Conference. Alam mo, Princess, ma-share lamang natin para sa ating mga kababayan. Ito pong Mindanao Business Conference ay tatalakay po doon sa mga, kumbaga, problem-solving issues po yung kanilang gagawin po dito. Yes, tama ka dyan, Haji. At aside from the mga problems, mga issues na mga tatalakayin pa, well, yun na nga rin, no, yung mga products at saka syempre yung golden crops, ay kasama rin yan sa mga tatalakayin dito sa ating conference. And I'm afraid nandito rin na, Princess, I understand pala na nandito si former chairman ng Mindanao Development Authority Business Council na si Miss Jojen Ilagan Bian. Yan. So kumbaga napakarami pala natin mga bisita dito. And Hello kasama po. na po natin si Madam. Magandang umaga po sa inyo. Yes. Good morning. Magandang umaga sa inyong tanan ug maayong buntag gikan sa Mindanao. Maayong buntag din po, ma'am. And syempre, how do we this how do we look forward dito po sa 22nd Mindanao Business Conference? This 22nd Mindanao Business Conference is indeed a milestone for us in Mindanao, considering that this is the first time that our president is joining a Mindanao Business Conference. We believe it shows a very high level of serious intent from President Aquino himself in terms of investment and business in Mindanao. So we welcome him today because all of the people here, lahat kami mga negosyante dito, It's very important for us to hear the message of the President because I'm sure his message will be towards his plans to help the economy of Mindanao. Alright. Ma'am, we understand na, well, you lead also this Mindanao Business Council, no? Sa ano po ba yung, para po sa kapatiran ng ating mga kababayan, ano po ba yung tinutulong nito para sa ating mga kababayan, especially those who wants to engage into business? I was the former chair of the Mindanao Business Council. So the Mindanao Business Council actually is objective, is to help boost investments, to help small and medium entrepreneurs, and to help boost economic activity, especially in the country. Lang sa mga city, kundi pati yung mga areas outside of the city because we need to boost investments in that area. Yun yung aming role. Okay. So far po, ano po ba yung mga naging mga achievements natin? Ano po ba yung mga naging hakbang natin in helping, of course, these mga businesses to be more engaged with us, We are in the forefront of creating economic activities. So when you create economic activities, you create more business. If you create more business, mas marami tayong na-employ na tao, So hindi na sila aalis sa lugar kung saan sila nakatira. They don't need to go to Manila. We create business right here in Mindanao so that you have the financial activities moving around the area and benefiting especially the poor and the underprivileged. Actually, ma'am, gusto ko yung sinabi mo kanina na kapag yung business actually, pag lumago na siya sa isang lugar, hindi na dyan aalis yung mga businessmen. Okay, nais po naming malaman, what are, for example, are the strategies na nagawa rin po ninyo sa ganitong pagtahak na ganitong very successful po na paghuhikayat sa ating mga businessmen? Ang Mindanao Business Council kasama ng mga Chambers of Commerce of Mindanao, ang ginagawa tinutulungan namin yung mga maliliit na negosyante kung paano nila yung kanilang mga negosyo at nag-introduce din kami ng mga bagong strategies na kung saan pwede din nila, pwede din silang mag-partner sa mga foreign businessman. Kaya nga ngayong araw dito din sa Mindanao Business Conference, makikita niyo magsa-signing, ang mga foreign business partners with the local chambers of commerce. And I think it's good for all of us here in Mindanao. And as the former chairman po of the Mindanao Business Council, ano po yung sa tingin ninyo yung magiging impact po right after this 22nd Mindanao Business Conference? The biggest impact that I could see is
is an increased confidence in Mindanao's economy. Kasi ngayon maraming issues sinasabi, no? Hindi naman natin matago na sa news na there has been isolated bombings, no? In areas like Cagayan and Cotabato. So ngayon, dahil andito kami lahat para ipakita sa inyo na itong mga incident na ito, isolated to, our confidence in our own economy has never been affected. In fact, today, we have the highest level of confidence in Mindanao's both tourism and economic development. Ito yung impact. Napakarami namin dito ngayon at lahat ng cabinet secretaries nandito at lahat ng mga foreign business partners na para suportahan kung gaano kaganda ang negosyo sa Mindanao. Maraming salamat po, Ma'am Georgie, sa inyong oras. Salamat sa inyong tanong. Okay, daghang salamat po. Salamat po, ma'am. Alright. Ayan, at yan nga po, nasaksihan po natin ang ating interview with Miss Georgie Ilagan Bian. Siya po ang former chairman Chairperson, ng oo. Mindanao Business Council. Napakaganda ng mga sinasabi niya, Princess. Napakaganda niya, napakaganda rin ang kanyang mga mensahe, napakaganda rin ang kanilang naging programa in helping dun sa ating mga businessmen, especially yung mga maliliit pala ng mga businessmen, tinutulungan nila. So narinig natin kanina